Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Magpapakilala ko sa pangalang Banjo. 44 anyos na po ngayon. Nangyari ang kwento kong ito taong 1994. 15 yata ako noon kung hindi ako nagkakamali ng bilang. Basta dyan lang po banda. Nakatira ako sa isang baryo sa Masbate. Isang maliit at liblib na baryo, pero marami-rami na rin yung nakatira dito nung mangyari yung kwentong ito. Nakatira ako sa bahay ng tiyahin ko noon. Mas gusto ko lamang doon dahil sinasaktan ako ng tatay ko noon sa tuwing nalalasing po ito. Nakikita naman ng tita ko yung mga pasa ko sa katawan dahil nga sa ginagawa ng ama ko. Kaya hinayaan na lang din po niya akong doon na tumira sa kanila. Kahit may sarili na rin siyang pamilya at buntis pa ng mga panahong yon. Kapalit nun, tumutulong ako sa lahat ng mga pwedeng itulong sa kanila. Gawaing bahay, nagbabantay ng tindahan nila, mga ganon. Para hindi naman nakakahiya para sa kanila. Kaunti lang yung agwat ng edad namin ng tiyahin kong ito. Mga nasa 22 anyos lang din po ito noon. Bagong kasal lang din po sila. Dahil siya nga yung bunso sa kanilang magkakapatid. Kapatid siya ng tatay ko. Kaya kahit magtiyahin kami ay parang magkapatid lang din yung turingan namin dahil konti lang nga yung agwat ng aming edad. Ganon din yung asawa nito na tawagin naman nating Billy. Tito Billy ko naman po ito kung tawagin bilang paggalang pa rin. Kahit magbarkada lang din po kami nito bago sila nag-asawa ng tita ko. Sa tabi ng bahay nila ni tita, meron silang tindahan. Ako yung nagbabantay nun kung minsan. Isang umaga, nakaupo ako sa may harap ng kanilang tindahan. May mga mesa at upuan kasi doon. Dahil minsan, may mga nagkakape o kaya ay nagiinuman. Antok na antok pa ako noon at nagkakape lang nang may biglang dumating. Ang matandang tinatawag po naming Lando. Lando lang talaga yung tawag namin dito. Nagagalit po kasi ito kapag tinatawag naming lolo. Hindi ko rin alam kung bakit. Kahit matanda na rin talaga ito. Basta ayaw lang po nito. Bata, pabili nga ng kape. Wika po nito sabay abot ng kanyang bayad. Sabay kumuha ng kape na nakalagay lang din sa mesa para sa mga bumibili. Tinawag ko naman yung tiyahin ko dahil hindi pa nito nailagay doon. Yung termos na merong mainit na tubig. Dali-dali nga niyang inilabas yon at nilagay sa may mesa. Pagkatapos nun, siya pa nga yung nagtimpla ng kape para dito sa matandang si Lando. Nung tinitimpla na nga ni tita yung kape, doon na nga nagsalita si Lando. Ang bango. Ang bango talaga. Wika pa nga po nito sabay pasingot-singot pa. Napangiti lamang si tita noon. Pero hindi naman talaga sa kape nakatingin yung matanda, kundi sa tiyan ng tiyahin ko. Ang bango. Ang bango ng kape. Wika pa nga po nito. Sabay alanganing ngiti nung mapansin niyang nakatingin ako sa kanya na may pagtataka. Kinuha nga ng tiyahin ko yung walis tingting at magwawali sana doon sa harap ng tindahan habang pinagmamasdan pa rin siya ng matanda. Kaya napatayo na nga ako noon sabay nagbolontaryo. Tita, ako na dyan. Pumasok na po kayo at maaga pa po. Ako na pong bahalang maglinis dito. Wika ko pa nga noon. Napansin kong biglang sumama yung tingin ni Lando noon sa akin. Habang tinignan niyang pumasok na nga sa kanilang bahay yung tiyahin ko.
Nung wala na nga ito ay hindi ako nakapagpigil at nagtanong ako doon sa matanda. Mawalang galang na po ah. Napansin po kita na kanina ka pa nakatingin sa tiyahin ko. At hindi sa kanya mismo, kundi sa kanyang tiyan. Baka naman kung ano na po yan ah. Uwi ka ako pa nga po noon dahil medyo nagtataka na rin ako dahil doon. Medyo mausisa rin talaga ako nung kabataan ko at malakas rin talaga yung aking loob na magtanong. Wala lang yun bata. Iniisip ko lang na sana magkaroon din ako ulit ng bagong apo. Yung anak ko ayaw na raw niyang magbuntis eh. 2 pa lang yung anak nila pero ayaw na raw nilang dagdagan. Sabi pa nga ng matanda. Yun lang yun. Ano ka ba? Dagdag pa nga nito. Napatango na lang din ako noon pero hindi talaga ako naniniwala sa kanyang sinabi. Nung sumunod na araw, mga 6:00 pa lang ng umaga, ay naroon na si Lando. Maaga rin kasing bumubukas ang tindahan. Lalo na at maraming mga kababaryo namin ang nagpapalaot at madalas ay maaga pang bumibili ng kung ano-anong kailangan nila na ibabaon nila sa laot. O kayo po pala, hindi pa po kami nakapag-init ng tubig eh. Magkakape po ba kayo? Salubong ko pang tanong kay Lando. At napailing naman yung matanda. Hayaan mo na, hindi na lang muna ako magkakape. Pero, nasaan ba yung tiyahin mo? Pakitawag nga muna bata. Wika pa nga po nito sa akin na animoy nagmamadali. At parang importante yung kanyang sadya kay tita. Bakit po ba? Tanong ko naman noon. Bata, tawagin mo na lang siya. May kailangan lang ako. Wika naman ito. Kaya wala nga akong nagawa at tinawag ko na nga rin yung tiyahin ko noon. Nung lumabas na nga yung tita ko ng kwarto, nakita ko yung ngisi ng matanda nang makita nito yung tiyahin ko. Mabilis naman niyang binura yung ekspresyon na iyon sa kanyang mukha noong mapatingin nga sa kanya si tita. Nakadaster pa ng puti noon yung tiyahin ko na medyo manipis. At ganoon na lamang yung tingin ni Lando dito. Sa unang tingin, akalain mong manyak yung matanda noon eh. Pero ramdam ko na hindi yun ganon. At iba talaga yung ibig sabihin ng kanyang mga makahulugang tingin. Ano lang, kasi meron akong 100 dito eh. Magpapabarya lang sana ako. Pasensya na at kiaga-aga at magpapabarya ako. Wika pa noon ng matanda at pakamot-kamot ng kanyang ulo. Ito namang si Mang Lando. Pwede naman sanang dito na lang sa pamangkin ko kayo nagpabarya eh. Total, siya naman yung bantay ng tindahan kapag ganitong oras. Pinabangon mo pa talaga ako. Akala ko naman kung ano na yung mahalaga mong sadya dito. Wika pa nga noon ng tiyahin ko. Tatawa-tawa lamang yung matanda at pasinghot-singhot. Nung lumapit sa kanya si tita para iabot sa kanya yung kanyang kailangan. Nung kinuha na nga ng matanda yon, sabay abot ng kanyang 100, mababaka sa mukha nito ang pananabik. Napapahid pa siya ng kanyang bibig na animoy pigil na pigil sa kanyang paglalaway. Nagulat nga ako sa sunod nitong winika. Iha, medyo malaki na pala yung tiyan mo ano. Maari ko bang hawakan? At ako'y natutuwa lang para sa inyo ng asawa mo. Wika pa nga ng matanda na naramdaman ko talaga noon na hindi na ito halos makapagpigil. Napatras naman noon yung walang kaalam-alam kong tiyahin na parang nanibago din sa matanda.
Pasensya na po kayo pero nakakabigla po kayo eh. Hindi po ako komportable sa nais ninyong gawin kaya hindi po maaari. Prangkang sabi pa ng tiyahin ko. Oo, ayos lang. Natuwa lang din ako kasi. O siya, mauuna na ako at may mga dapat pa akong bayaran. Kaya nagpabarya ako dito. Wika naman ng matanda. Sabay naglakad na nga rin paalis. Ano kayang nakain ng matandang yon? Sabi na lang ng tiyahin ko noon at bumalik na sa kanyang kwarto. Habang tinatanaw ko lang noon yung matanda na umalis na naglalakad palayo at palingon-lingon pa po talaga ito. Alam ko noon na hindi na nga normal yung kanyang kinikilos. May kung anong bumabagabag sa akin tungkol sa kanya. Hindi ko alam. Pero malakas yung duda ko noon na may gagawin talaga siyang hindi maganda kay tita. Ayoko namang sabihin yon kay tita at baka matakot lamang ito o baka hindi rin maniwala. Lalo at wala naman din akong patunay. At alam ko rin na hindi sila naniniwala sa mga kakaibang bagay at nilalang. Pareho sila ng kanyang asawang si Tito Billy. Pagtatawanan lang talaga nila ako kung sakali. Samantalang ako ay mula pa noon naniniwala na sa mga aswang. Madalas po kasi akong makinig noon sa mga kwento-kwento ng mga matatanda. Kaya talagang naniniwala ako. Kinabukasan, tandang-tanda ko, araw po yun ng Biyernes. Umaga pa lang po noon, Sir Dan. Inaabangan ko nang bumalik si Lando doon sa tindahan para magkape. Dahil yun nga po yung madalas nitong gawin noon. Pero wala. Naalala ko pa nga noon yung aking narinig sa mga matatanda na medyo mas malakas daw yung mga aswang kapag araw ng Biyernes. Lalo rin daw silang nakakaramdam ng uhaw. Kaya marami daw sa kanila ang naghahanap talaga ng mabibiktima kapag araw ng Biyernes. Hindi ko alam kung totoo ba talaga yon. Pero narinig ko at sa murang edad ko na 15 ay naniwala po ako doon. Sabi ko noon, hindi ako aalis ng bahay sa araw na iyon. Para hindi maiwang mag-isa yung tiyahin ko. Kung sakaling umalis rin nga si Tito. Hindi nagpakita si Lando ng umaga na medyo nakapagtataka. Bandang hapon naman ay tama nga ako at nagpaalam itong si Tito Billy na kukunin daw niya yung kanyang mga naipong kahoy panggatong doon sa gubat. Hindi niya kasi naiuwi yun lahat dahil medyo marami kaya babalikan daw niya. Tinanaw ko na lamang noon si Tito Billy na naglakad na palayo dala ang kanyang itak. Nung medyo padilim na, mga bandang 5:30 na, narinig ko yung boses ni Lando. Tinawag nito yung tita ko at magkakape daw ito. Yun lagi yung palusot ng matanda. Laging nagkukunwaring magkakape. Nasa likod ako ng bahay noon. Nagliligpit ng mga tuyo ng kahoy panggatong para ipasilong. Narinig kong tinanong ng matanda yung tita ko kung mag-isa lamang daw ba ito. At sinabi naman ni tita na oo. Lalo at wala pa nga yung tsuhin ko at hindi yata nito alam na nasa likod lang ako ng bahay. Inasikaso nga siya ng tita ko at pumasok na rin agad si tita sa bahay. Sinilip ko nga yung matanda noon. Nakaupo lamang ito sa may labas ng tindahan.
Palinga-linga at tumingin ito sa pinto na parang may binabalak. Hindi nga ako nagkamali dahil marahan itong tumayo. Nitawan yung kanyang iniinom na kape. At pagkatapos ay parang daig pa yung magnanakaw na marahang lumapit sa pinto. Kinabahan ako agad. Balak nitong pasukin yung tiyahin ko sa loob. Nakangisi lang ito na animoy nananabik. Ni hindi niya man lang ako napansing nakasilip. Dahil mukhang kay tita lamang nakabuhos yung kanyang atensyon. Pagpihit niya ng pinto, agad po yung bumukas. At hindi na nga nag-alinlangan si Lando. At agad po itong pumasok. Nagmadali ako agad noon. Bitbit yung isang kahoy panggatong. Pagpasok ko nga sa bahay, naabutan ko si Lando na dinudumog na yung tiyahin ko. Hayaan mo na ako. Ibigay mo na sa akin at kailan ko pa tinitiis ito. Wika pa nga po nito. Naglalaway siya at halos persahan na nga niyang kukunin sa sinapupunan ni tita ang matagal na po nitong nais. Dahil nakahawak na rin po ito sa tiyan ng tiyahin ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata at napakapula. Ang mga ugat sa kanyang pisngi ay halos kumawala na sa kanyang balat. Na talagang parang takam na ito. Natigilan ako sa aking nakita noon, Sir Dan. Nangatog yung tuhod ko noon. At nanginginig yung kamay kong may hawak na putol na kahoy. Natauhan na lamang ako nung nagawa na nga ni tita na paluin ng babasaging florera sa ulo si Lando. Nabasag po yun sabay sigaw ni tita na tulungan ko umano siya. Doon na nga po ako natauhan noon. At buong lakas kong pinalo si Lando sa kanyang likod. Dahilan para masipa ito ni tita at makawala siya sa matanda. Nilingon ako ni Lando noon at umangil itong parang hayop. Kasabay po nun, narinig ko na rin yung boses ni Tito Billy na nagmamadaling pumasok ng bahay. Pagpasok nito at nakita nito si Lando na may hawak na itak. Napakabilis po nitong tumayo, sabay tumalon sa may bintana palabas ng bahay. Hindi ko na malaya noon na madilim na rin pala. Lumubog na po yung araw at talagang narinig po namin na pagkabagsak ni Lando doon sa lupa sa labas ng bahay. Napakabilis po nitong kumaripas ng takbo na parang hayop. Habulin pa nga sana ni Tito pero pinigilan siya ni tita. Ganoon na lamang yung pagkagulat ni Tito na gano'n na nga yung kanyang naabutan. Niyakap siya agad ni tita. At kinuha na rin ni Tito sa akin noon yung hawak kong kahoy dahil nanginginig pa rin ako sa takot noon at halos ayoko yung bitawan. Galit na galit yung tsuhin ko noon. At kinabukasan, pinuntahan nga nito si Lando sa bahay nito. Pero wala na ito doon. Sa galit ni Tito, pinagtataga niya yung dingding ng bahay ni Lando na gawa lamang sa plywood. At talagang wawasakin niya sana yon. Pero pinigilan siya ng kapatid ni Lando na noon ay kapitan ng aming baryo. Inamin daw sa kanya ng kanyang kapatid yung nagawa nito. At ang sabi daw nito ay pinagtangkaan niya daw na gasain yung tita ko. Yun yung palabas nila noon, nung una. Pero hindi naman ganun yung nangyari. Hindi yung tita ko yung pakay niya kundi yung sanggol. Kitang-kita rin namin ni tita ang nakakatakot nitong anyo noon
Ang sabi ng kapatid ni Lando, nagkasundo na raw sila na haharapin niya ang kanyang nagawa. Maging siya daw ay nagulat na tumakas nga yung kanyang nakatatandang kapatid. Kalaunan, ayon pa sa kanya, hindi rin daw siya naniniwala sa palusot ni Lando. Nung tumagal yung usapan, inamin nga ng kapatid ni Lando na hindi rin daw siya naniniwala sa naging palusot ni Lando. At maging siya daw ay duda rin na baka aswang nga ito. Gayunpaman, hindi na muling nagpakita sa baryo si Lando. Walang nakakaalam noon kung saan na nga ba ito nagpunta. Pero yung mahalaga ay nakaligtas naman yung tita ko rito. Ito nga yung aming naging karanasan. Dito ko na rin po ito tatapusin. At maraming salamat po.